Hi guys, good morning. Good morning to everyone. It's morning here in America. Okay. Ito video na to is para to sa mga common questions na nare-receive ko sa mga comment section ng mga video ko, and I just want to put an end to all of this question. Kasi paulit-ulit. So, ayoko rin namang maging bastos or napaka-nega sa aking mga subscribers. Charis! Okay, unahin na natin yung question about TSA. Paulit-ulit. Hindi po yan Transportation Security Group or Transportation Security EME. No. Ang TSA na sinasabi ko sa aking vlog is yun yung isi-sent home ka ng walang bayad. Alam ko marami na namang magko-comment ng meron naman i-covered naman ng disability. Hindi po yun sick leave or kung ano man. It's TSA, either papapasukin ka ng late or pauuwiin ka ng maaga before your clock out time or before ng time ng pag-uwi mo nang walang bayad. Kung meron kang annual leave credits na nakukuha mo or paid time off hours sa iyong PTO bank, doon kukunin para mabayaran ka sa hours na pinauwi ka or sa hours na pinapasok ka ng late. So for example, magbibigay ako ng example para clear na po sa ating lahat mga inday. Okay? In my case, pumapasok ako ng 12 p.m. to 12:30, somewhere around that, 12:20 ganyan, a.m. in the morning. So it means mid-shift emergency department nurse ako. Kunyari, bago ako pumasok ng 12, wala masyadong pasyente at overstaff sila doon kapag dumating ako. Ang gagawin ng charge nurse, tatawagan ako before 10 o'clock ng umaga at sasabihin, late ka pumasok ngayon, I will flex your schedule up until 3 o'clock or 2 o'clock. Nakadepende yun sa kanya. And from 12 up until 2, it's either platan nyo ng PTO or hindi bayaran yung hours na yon. Pero mga inday, kapag plinatan nyo ng PTO, it could only means na hindi kayo bayad. Bayad kayo pero para kayong nag-vacation. Parang vacation hours nyo yon. Kasi kukunin yon sa inyong annual leave credit, yung 2 hours na yon kapag nabayaran kayo. So wala po ditong free sick leave, wala ring free kapag na-late ka. Bawas na bawas sa trabaho mo. In short, bawas na bawas sa paycheck mo. In short, dito mo mararanasan ang no work, no pay. As in, kapag, for example naman, hanggang 12 ako at wala na masyadong pasyente o kaya hindi na kailangan ang iyong serbisyo doon, ayaw nilang paupo-upo at overstaff ang unit. So, ang gagawin nila, magpapauwi or magsisend home sila ng mga nurses. So, kunyari, na overstaff ng 4 or 3 o'clock, ang papauwiin is yung mga hindi mid-shifter, kung hindi yung mga morning shift people. So, uuwi sila ng maaga. Instead na matapos ang kanilang shift ng 7 o'clock, uuwi sila ng mga 4:30 or 5 o'clock. Ganun din, from 5 to 7, hindi ka bayad. Kung may PTO ka at kailangan mo ng pera sa susunod na paycheck,
pwede yung platan ng PTO para hindi magkulang or magbawas yung sahod mo. O di ba, bongga, ayaw na ayaw malugi ng mga ospital dito sa Amerika at tinotolerate iyon ng government at ng ospital mismo. Kasi kapag understaff ang isang unit, mas marami silang nakukuhang pera. Of course, nakakasave sila ng pera. Nakakasave sila ng production costs, or manpower costs. Pero hindi lang yun nakukuha nila. Meron pa silang nakukuha na incentives from the federal government every day na understaff ang isang unit. Kaya gustong-gusto ng mga manager na understaff ang isang unit kasi marami silang nakukuhang pera. Okay. Sana ay naintindihan ninyo kung anong meaning ng TSA, 'di ba? From my own perspective. Dumako naman tayo sa pinaka-common question. This is about the green card and citizenship. Para malinaw na ito kasi paulit-ulit na rin itong question sa akin. These are very popular. Marami pang nagpi-PM sa akin. Paulit-ulit ang paglabas mo ng bansa or ng US. May plano ka bang maging isang citizen after 5 years? Kaklaruhin ko lang ito as in bago ako pumunta dito, ang daming na feed sa utak ko that in order for you, ang daming taong nag-feed sa utak ko that in order for you to become or apply for US citizenship, you have to have a presence in the United States of America for continuous 5 years. Mali. Hindi po yun tama. Please do your own research para naman accurate or i-validate ninyo ang mga information na sasabihin ko. I made my own research at ito ang aking pinapaniwalaan. 2 ang requirements pagdating sa stay, ang kinakailangan para ma-file mo ang yung US citizenship after 5 years of becoming a green card or lawful permanent residence. Number 1, continuous physical presence in the United States of America. It means yung continuous physical presence na sinasabi ko, you don't have to stay for straight 5 years. Okay? It will not be break kapag nagbakasyon ka yearly or lumabas ka ng bansa ng 2 beses, 1 beses, 3 beses, 4 na beses, or 5 beses sa loob ng 5 taon. No. Hindi yun mabibreak ang continuous physical presence. Ang ibig sabihin ng continuous physical presence is that you don't have a trip, one single trip for more than 6 months. Or else, kapag meron kang single trip, kahit minsan ka lang lumabas, kapag meron kang isang single trip for more than 6 months outside of the country or US, that breaks your continuous physical presence in the US para mag-apply ka ng US citizenship after 5 years. Yes, after 6 months, pwede pa rin kang kumuha ng, pwede kang makabalik. I think mako-question ka lang sa border kung ano yung ginawa mo. Pwede ka pa rin makapasok. But in the next 5 years, you will be ineligible to file for US citizenship, I think. Okay? Ayon. Pangalawa, aside from continuous physical presence, dapat meron kang minimum stay na 30 months. Okay? In total. Okay? For the last 5 years. So,
2.5 years. So, 30 months. Dapat kalkulado mo to lahat in the last 5 years. So, hindi rin pwede na 31 31 months lang kasi parang mapa-flag down ka naman nun. At least siguro mga 36 or 40 months or 45 months, mga ganyan. So, hatiin mo na lang yung remaining months na yon na 60 months, yung mga 20 months, spread mo throughout your 5 years. Pangatlo, dapat na-hold mo or meron kang green card, makikita mo yung effectivity ng green card mo doon mismo. Valid, yun yung initial. So, from that date, dapat naka 5 years ka na hold mo yung green card na yon bago ka mag-apply ng US citizenship. Again, pwede mo nang i-apply ang yung US citizenship or pwede ka nang mag-file online 90 days before that date. Again, sinasabi ko, 90 days before that date. For example, in my case, I have January 23, 2023. So, 4, 5, 6, 7, 8. So, makaka 5 years ako ng January 2028. 90 days before January of 2028, pwede ko nang i-file ang aking US citizenship for as long as wala akong na-break sa continuous physical presence and minimum stay. O diba? Bongga. So, ano na tayo doon na? Close case na tayo doon sa paglabas-labas. Yung parang, pati ba naman US citizenship application ko? Papakialaman nyo, die. Nasa sa akin na yun kung mag-a-apply ako after 5 years o hindi. O diba? Bongga. Nakakaloka. Ayan. Ito pa. Isa sa pinaka most common din na question sa akin ay yung annual leave. Annual leave pa, ulit-ulit na lang tayo dito. Pero sasagutin ko ito ng punto por punto. O, diba? Yung ating annual leave. Ayan. So, maghanda tayo ng ating calculator dito. Siyempre, kailangan natin ng calculator. Ayan. Parang kwentuhan lang to. Charis. Ang nagigain ko dito, kada paycheck is nasa 6.5 hours. So, 6.5 times, ilan to? 52 weeks per year. I think nasa 52 weeks tayo. Well, no, 52 weeks divided by 2 kasi nga every 2 weeks. So, 26 paycheck. So, per paycheck, nakaka 6.5 hours ako times 26. Nasa mga 169 hours per year ako. Kung i-divide mo yun by 12, nasa 14 days lamang. So, ang pag-flat dito, guys, for example, kailangan ko ng 2 linggong bakasyon. Okay? 169 hours ako. Mga 170 ganyan. Mga ganun. Isarado na natin ng 170 per year. So, 14 days lamang. Pero, kada paycheck or kada 2 linggo or 1 linggo, kada 1 linggo, 36 hours lang ang ipaplat mong annual vacation. So, if you will divide that, aabot yung 14 days na yon into like 1 month and 1 week. Mga ganyan. So, mga 5 weeks kang nasa Pinas. Pero, ang hindi lang maganda, mga Inday, is that yun na nga, kung na-TSA ka, mababawasan yung PTO hours mo. Kapag nagkasakit ka, mababawasan yung PTO hours mo. Lahat. So, sometimes, dahil parating bawas na bawas yung bakasyon mo, ay wala kang maiipon na PTO. Pero merong trick dyan kung paano kayo makakaligtas sa PTO.
For example, ngayong week, na PTO, na ano ka, na TSA ka for 4 hours. Mag-OT ka lang ng additional 4 hours within that week, mawawala yung PTO mo. Hindi na nila paplatan ng PTO mo. So, kompleto yung 36 hours mo, kompleto yung sahod mo, hindi nagalaw yung PTO mo. So, habang hindi nagagalaw yung PTO mo, wala pa rin. Okay? Walang mapaplat na PTO. So, wala. So, in short, makakapagbakasyon ka ng maayos. Yun yung ginagawa kong trick, mga Inday. As in, super duper effective. So, sa mga kunars ko dyan na nandito na sa Amerika, kailangan nating magbakasyon every 4 months, every 5 months, at least lumabas-labas tayo ng bansa. O, diba? Bongga! Nakakaloka! So, ayan, sinagot ko na ang yung pinaka most common about sa US green card, most common question about PSA, about annual leave, about sick leave. Sana marami sa inyo ang naliwanagan pagdating sa ganitong mga bagay. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga Inday, i-comment down below nyo naman kung mas maayos kung ganito yung hawak ko sa mic. Kasi ngayon ko lang to nalaman na mayroon palang handle na pwedeng gamitin. Okay? Or idikit ko na lang dito or wag na lang akong maging mic. Wag na lang akong maging mic. Wag na lang akong gumamit ng mic, okay? Maririnig niyo yun kasi hindi ko ini-edit yung video na to. Charis. Not flawless. Hindi po flawless ang aking mga videos. Puro mga eme lang. Charis. Sige na mga Inday. See you on my next vlog. Sana po ay okay kayong lahat. Bye!